Bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 41 hanggang 45 nagpapatuloy, tumilapon at nahati ang kakaibang aswang, nanibago si Liu Ping dahil napatay niya ang kakaibang aswang sa isang tirahan lang, sinabi ni Li Xin wag daw ito padalos-dalos, sabay nagkatitigan yung dalawa, sa tingin daw ng ating bida ay may gusto ito sa kanya, sumagot naman siya na ayaw niyang mamatayan ng bubong kakampi, hinawakan ni Liu Ping sa didi at sinabing hindi daw siya mamamatay. May bumati ng magandang hapon mula sa speaker, tinanong nito kung si Liu Ping daw ang nanggugulo sa kulungan, magaling daw itong bata at inimbitahan niya itong sumali sa kanila, at pakakainin din daw siya ng pampalakas, kagaya ng ipinakain kay Iron Tongues, sumabat naman si Jisuan may mga baril daw sila kaya sumuko na daw si Iron Tongues kung ayaw nitong mamatay, saad ni Cecilia hindi daw mahinang aswang ang pinadala niya, nabuhay ulit ito pagkatapos maputol ang katawan nito. Hiniram naman ng ating bida ang shotgun, umatake na ang kakaibang aswang, naglabas naman ng kutsilyo, sabay hiniwalang ito ni Li Xin, nagsalita na dadaan muna sila sa katawan niya. Natuwa naman si Liu Ping sa ginawa nito, sabay tinera ang aswang, hindi daw naniniwala si Liu Ping na hindi ito namamatay. Tumayo ulit ito, at aatake mula sa likod ng ating bida, binaril siya ni Jisuan, magaling daw ang pagkakatama nito, kailangan daw itong masanay dahil sa hinaharap marami pang mga aswang. Palakas daw ng palakas ang mga aswang binati naman sila ni Cecilia dahil natalo nila ang kakaibang aswang, dumating na ang marami pang aswang, kaya napatakbo na lang ang grupo ni Liu Ping, iniisip nito bakit ang daming kakaibang aswang, malalim ang iniisip nito, kaya di niya napansin ang inaapakan niya, bigla itong gumuho, at nalaglag sila sa baba, sumasakit ang katawan nila at nasa ikatlong palapag sila bumagsak, habang nakakondong si Li Xin sa kanya. Nararamdaman daw nito na may matigas na nakatutok sa kanya. Sinabi ng ating bida na wag daw itong pansinin sabay tinanong kung nasaan si Jisuan, itinuro nito ang walang malay, at dahil silang dalawa lang pwede silang magkantunan, magtutukaan na silang dalawa. Ang mga aswang daw ay mga bobo. Kapag hindi nila nakita ang target nila ay umaalis sila, at si Jisuan ay wala paring malay. Tinanong ni Li Xin kung ano daw gusto nitong mangyari, wala daw itong gustong mangyari. Dahil ilang beses daw siya iniligtas ng ating bida, siya daw ang unang makakatikim ng hopya nito. Nabigla si Liu Ping dahil makakadali na siya ng bibot. Pagkatapos ay nagsimula na silang magmukbangan, saka lang sila huminga pagkalipas ng 1 oras na sarap, sabay binalatan na ang mangga, sobrang sarap daw sa pakiramdam, para siyang nasa langit at nakikipagtalo, na mag-practice daw sila. Sinaputan niya ang ating bida, hindi ito makagalaw sa sobrang higpit, sabay nilabasan ng tubig. At ipinaligo sa mukha ni Liu Ping, napakalaki daw pala ng hinaharap ni Li Xin. Pero sa second rounds dito daw lalabasan na siya ng lakas. Kinaban tuloy ito. At lumaki ang pambato ng ating bida napa-aray ko pa na lang sa sarap si Li Xin. Ngayon daw magsisimula ang totoong bakbakan, pawis na mga singit nito. Hindi niya daw kaya ang laki ng saging ni Liu Ping, napakagaling daw ng ating bida mala Viva Max ang performance. Samantala si Cecilia na hindi nadiligan hinahanap nito ang grupo ng ating bida, bumagsak ang kamay, si Iron Tongues malapit nang makumpleto ang lakas nito kaya pinapahanap sila para dalhin sa arena. Wala na daw dapat ikabahala ang mataas na pastor dahil ayos na daw ang lahat. Si Long Suwan nakakita ng mga sapot ng dugo kasama si Sintong, hahawakan sana ito, nang biglang sirain ni Sintong ang sapot na dugo. Nagtataka si Long Suwan dahil naligtas siya ng bata na may pambihirang lakas para daw itong kakaibang aswang, sabay sumakit na naman ang ulo niya, minumulto na naman siya ng bata, kasalanan daw nito bakit siya namatay, pagkatapos ay nag-ibang anyo ito, naging isang aswang na may sapot ng dugo, napatanga na lang siya, sa mga kumikislap na mahiwagang sinulid, sabay pinutol ang ulo ng aswang, buti na iligtas siya ni Sintong, saka siya nagkamalay, nasa loob pala sila ng maraming sapot ng dugo. Sinusumpong na naman siya ng sakit ng ulo, may nag-abot sa kanya ng headset, si Sintong may hawak pa itong ulo ng aswang, sabay sinuot ito ni Long Suwan, at napansin niya na nawala ang sakit ng ulo niya dahil ang tunog pala ang dahilan, saka siya nakaalis sa lugar, papunta sa susunod na kwarto, bumulaga sa kanila ang piniling aswang, pagkalipas ng 8 oras na bakbakan, nagising si Jisuan dahil natalsikan siya ng puting dugo, narinig niya ang dalawa na parang gumagawa ng bata. Kaya bumangon siya at pipigilan nito ang ginagawang kawalang hiyaan, nagulat ito dahil minamasahe lang pala ni Liu Ping si Li Xin dahil katatapos lang nila. Nagtaka siya bakit may tumalsik si mukha niya, kakaiba daw ito dahil malagkit na puting tubig. Pagkatapos ay naghanda sila ng pagkain,
Masayang ito dahil ngayon lang siya makakakain ng delata at karne, masarap daw kumain pagkatapos magbembangan saad naman ni Lee Sin. Naluluha siyang kumakain, sinabihan siya ni Liu Ping na dahan-dahan lang sa pagsubo, may bago na namang titulo ang ating bida, tinatawag itong babayero lapitin ng chicks, dahil nabembang niya si Lee Sin naging in relationship na sila. Napaka-wild daw nito pagdating sa kantunan, nakangiti naman sa kanya si Lee Sin dahil nadiligan na ito, hindi naman makapaniwala ang ating bida na nadiligan niya ito. Tapos ay tiningnan niya yung biodata ni Kelly, ito daw ang isusunod niya pag nagkataon. Sabay kinurot siya sa tagiliran ni Lee Sin, siya daw ang naka-first blood dito, napaisip si Liu Ping kaya pala daw masikip, sumasakit pa rin ang itlog ng ating bida dahil sa 8 oras na bakbakan, hindi niya sinabi ang totoo kay Jisuan, umakyat na sila sa hagdan papunta, sa ika-5 palapag, sinalubong sila ng isang babae, si Cecilia, sabay sinuot nito ang korona. Binati niya ang grupo ni Liu Ping at tinanong kung sila ang tumalo sa tagasunod niya. Tinanong ng ating bida kung sino ito, sabay nagpakilala na ika-8 mataas na pastor at unang tagpo nila ito. May inihanda daw siyang regalo sa kanila. Lumalabas na mula sa silda ang maraming kakaibang aswang, kaya nitong makontrolado mga aswang, at paano daw nangyari maraming kakaibang aswang, sinabi ng system na mahinang kakaibang aswang lang ito at papalabas na sila. Nagugutom na ang mga mahinang kakaibang aswang, kaya nilusob nila ang grupo ni Liu Ping. Nagsabi ito na paputukan sila. Tinamaan ang mga mahinang kakaibang aswang pero hindi ito tumomba. Sinabi ni Liu Ping na umatras muna ang dalawa dahil hindi umobra ang baril. Sabay nilabas niya na ang kanyang tinatago, nagliliyab itong pinagyabang ng ating bida sa mga aswang, ang nag-aapoy na sandatang fire gun, sinimula na silang atakihin ni Liu Ping, pinagpuputol niya ang mga mahinang kakaibang aswang. Napaluhan na lang si Cecilia dahil napakalakas daw ng ating bida, nakakaawa daw sila. Yung dalawang alalay naman niya ang pumalag, sabay nilang inatake si Liu Ping, pinakita na nila ang totoong anyo nila. Dalawang kakaibang aswang, hinawakan ni Liu Ping mabuti ang kanyang sandata, sabay itinukod hindi na daw siya tulad ng dati, at biglang kumidlat sa buong lugar. Napahanga naman sa kanya ang dalawang babae dahil sa ipinamalas nitong lakas, at may panghuli pa ito, umatake naman yung isa na nabuhay pa. Pinana naman ito ng ating bida, bumaon lang sa balat nito. Nabigla tuloy si Liu Ping sa tigas ng mukha nito, kaya ginamit nito ang armament hockey kamay na bakal, at sinuntok ang aswang sabay sumabog, sinamahan pa niya ng fire fist ni Ace, humanga tuloy si Cecilia sa kanya pero may isa pa itong alas, si Iron Tongues na naging isa ng ganap na halimaw, may lakas itong mahinang piniling aswang, malas daw dahil naubusan ng enerhiya si Liu Ping, sabay inutusan na ito ni Cecilia. Napakalaki daw saad ni Lee Sin, at umatake na ito. Buti na lang nakailag ang ating bida, gagamitin niya ulit ang armament hockey kamay na bakal, tinamaan niya si Iron Tongues, sa kasamaang palad hindi ito natinag, sinabi ni Cecilia na bakla daw si Liu Ping mahina sumuntok, natulala na lang ito dahil sa nakitang langit, sinipa ni Lee Sin sa mukha si Iron Tongues, at para daw sa mga kagaya nitong bakulaw, pinaliguan ito ng sumasabog na bala, nagulat si Lee Sin dahil nakalapit pa ito. Buti na lang nakaalalay ang ating bida. Nagsermo naman si Cecilia mayroong himala daw, habang patuloy ang laban ni Liu Ping, at Lee Sin kay Iron Tongues, biglang nag-iba ng babanatan ang ating bida. Tinera niya si Cecilia, sorry na lang daw ito dahil alam niya ang balak nito. Hindi siya bobo para matera basta-basta lang ni Liu Ping, siya lang daw ang nag-iisa na kayang makakontrol ng aswang sa buong mundo. Mahirap daw itong kalaban dahil marami itong aswang na kontrolado. Sabay nag-utos ulit si Cecilia na umatake si Iron Tongues. Sasapakan na siya nito, isang paraan na lang daw ang pag-asa ni Liu Ping para manalo, samantala sa kabilang banda, si Sintong nakatingin, sa pangit na aswang, siningawan siya nito ng mabahong hininga, nalaman naman ni Long Suwan kung saan ang gagaling ang ingay, humaba ang dila ng pangit na aswang, pagkatapos ay binuhat ang batang si Sintong, sinigawan siya ni Long Suwan na mag-ingat, sabay binaril nito ang dila na hamatak kay Sintong, saka lang siya nakawala dito. At pakiramdam nito ay nadumihan siya, kaya bigla itong naiinis, sabay nilusob at pinagkakalmot ang piniling aswang, napa-aray kopo na lang ito sa sakit, pagkatapos ay nahulog ang mga itlog nito, sabay napisa at nagsilabasan ang mga bakterya, sumanib ito sa mga napatay na aswang para kontrolin, pagkatapos ay umatake sila, at kinuyog ang dalawa, nag-aalala si Long Suwan kay Sintong, dahil tumalsik na ang dugo. Sa bahay ni Lolo 3 araw bago umalis ang ating bida, ginagawa niya ang kanyang sandata, at sa wakas ay natapos na rin ang Bap-Oler gun, napakalakas daw nito dahil naglalabas ito ng kuryente at apoy,
At dito nagtatapos ang Kabanata 41 hanggang 45. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.